Nakakita na ako ng pwede ninyong lipatan, sabi ni Sylvia nang bisitahin sila nito. Maganda at ligtas ang lugar, maliit lang din sakto sa inyo ni Jaden at isang tagapag-alaga. Salamat, ma, tugon niya. Sylvia agreed na hindi sila dapat manatili sa bahay ni Joaquin. Tanggapin man daw nila o hindi ay unfair iyon kay Natalie. Kakausapin ko po mamaya si Joaquin. Natutuwa akong ipapaalam mo na sa kanya ang desisyon mo ngayon. Ngumiti si Sylvia. Natuto na po ako, she offered. Ayokong madagdagan na naman ang kasalanan ko sa kanya. Pero kung gusto talaga ni Joaquin na ito kayo ng anak ninyo, kailangang may gawin siya kay Natalie. I believe na alam niyang hindi dapat tumagal ang ganitong setup ninyo. Tipid siyang ngumiti, totoo iyon. Kaya nga sa gagawin niyang pakikipag-usap sa binata, ipapaliwanag niyang kailangan talaga siyang payagang umalis nito. Natalia, ginagap ni Sylvia ang mga kamay niya at nananansyang tiningnan siya ng diretso sa mga mata. I want you to be honest with me, do you love my son? Mama, bumitaw siya ng tingin, kung mahal ko man siya o hindi ay hindi na mahalaga. We are not meant for each other and being together will only hurt the person I don't wish to hurt again. You love him, pagkumpirma ni Sylvia. I do, malungkot na pag-amin niya sa babaeng minsan niyang naging mother-in-law. But Joaquin belongs to Natalie and I knew it from the beginning. Napayukong dugtong niya. Ayaw niyang makita ni Sylvia ang labis na sakit sa mga mata niya. You're right. In the beginning, Joaquin loved Natalie. Pero hindi na ngayon. You already replaced Natalie the moment you pretended to be her. No, Mama, he loved me because he thought I was Natalie. I am Joaquin's mother, Natalia. Kabisado ko ang anak ko. You are a mother yourself, alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Yes, but Sylvia's words weren't assurance that Joaquin really loves her. She needs to hear it from him. Is Daddy home yet? Naiinip at humihikab na tanong ni Jaden. Wala pa anak, sagot niyang kinukumutan na ito. Baka nag-overtime si Daddy, gigisingan na lang kita ng maaga. Promise. Promise, Jaden. She kissed her child's forehead. Sleep tight, baby. Good night, Mommy, I love you. I love you too, anak. Natalia watched as Jaden drifted off to sleep. Hinihintay niya rin sana si Joaquin para makapag-usap na sila. Kaso mukhang hindi na ito uuwi sa gabing iyon. Sinigurado niyang mahimbing na ang tulog ni Jaden bago siya lumabas ng silid ng anak. Sa halip na sa kwarto niya ay sa labas ng bahay siya dinala ng kanyang mga paa. Wala pa si Joaquin. Lampas-lampas na ito sa oras ng uwi nito. Hindi naman sa nag-e-expect siyang uuwi lagi ang binata sa kanila ni Jaden. Pero pansamantala ay gusto niyang maramdaman na isa silang pamilya. Kahit na hinding-hindi iyon magkakatotoo. Napakarami na niyang pinagdaanan sa buhay. Some she considered a mistake, some she considered a blessing. Mayroon ding pagkakamali na naging blessing kinalaunan. At iyon ay si Joaquin. Though she told him that he was her biggest mistake, she never once wished he didn't happen. Dahil sa binata kaya mayroon siyang Jaden, and her son is the best thing that ever happened in her life. Hinding-hindi niya ituturing na isang pagkakamali ang kanyang anak. Nagdesisyon si Natalia na papasok na sa loob ng bahay nang makaramdam ng panlalamig. Lumakas ata ang hangin dahil bigla siyang ginino. She already reached the front door when she heard a loud sound of screeching tires. Sunod ay ang pagbangga sa bakal na gate. Gulat na gulat siya sa lakas ng impact ng pagbangga to think she was standing close to the gate just few minutes before the crash. Sa nanginginig na katawan ay hindi naman niya naisip na pabayaan ang sakay ng kotse. Umuusok pa ang unahan ng sasakyan at sa pangambang masunog pa iyon ay nagmamadali niyang binuksan ng tuluyan ang gate. Mula sa naiuping sasakyan ay dagwang lumabas ang isang babae. Miss, okay ka lang ba? Dali-dali siyang lamigid sa kinaroroonan nito. Miss Natalie, kung nag-aalala lang siya kanina para sa estrangherang bumangga sa gate nila, ngayon ay triple na ang pag-aalala niyang nang malaman niyang ang kapatid niya ito. Natalie, masaya ka na. Umiiyak na Paige Wang na humawak sa kanya ang mukhang lasing pa na si Natalie. Punong-puno ng sakit at galit ang mga mata nito. Masaya ka na, you ruined me again. She cried na di alintana ang dumudugo nitong ulo. Tatawag ako ng ambulansya. Teka, Natalie, she grimaced in pain nang halos bumaon sa balat niya ang mahahaba nitong kuko.
Mang-aagaw ka, Nathalie shouted. You used your son to get Joaquin. How could you? Nathalie, hindi, ano bang sinasabi nito? Hindi niya maintindihan. Let me go so I can call an ambulance, malumanay niyang sabi. Kailangan kang may sugod sa ospital, Nathalie. Natumba siya nang bigla siya nitong itulak. You already won. Don't pretend like you care for me when in reality you're celebrating my pain. Ano bang sinasabi mo, Nathalie? If it's Joaquin, I swear, hindi ko siya inaagaw sa iyo. Ayaw niyang magpaliwanag pero hindi niya kaya ang pang-uusig sa mga mata ni Nathalie. Liar! Joaquin broke up with me to be with you. Umiiyak na sigaw nito. Hindi ba pang-aagaw iyon? I hate you, Natalia. I hate you so much. Dahil hindi pa siya nakakatayo, madali siyang na-take ulit ng kapatid. Nathalie, stop! Sigaw niyang hindi ito pinapatulan. If hurting her would help Nathalie is some of her pain, then she would let her sister hit her. Nasa ganun silang sitwasyon nang dumating ang kotseng lulan si Joaquin. He acted at once at inilayo sa kanya si Nathalie. Bitawan mo ko, nagpupumiglas na iyak nito. I hate her. Halos maduraj naman ang puso ni Natalia. Niwala ngang rumahistro sa kanya sa mga sinabi nito. I'll call an ambulance, aniyang iniwan ang dalawa. Mahigpit na niyakap ni Joaquin si Nathalie para pigilan ito. Her sister was crying, begging Joaquin to love her again. Nakipaghiwalay nga ba ang binata kay Nathalie? Natalia didn't have the chance to ask dahil mabilis na dumating ang ambulansya. Joaquin went with her sister samantalang naiwan siya para asikasuhin ang dumating na mga pulis. Joaquin couldn't believe Nathalie blamed Natalia again. Nakipaghiwalay siya sa kasintahan pagkatapos niya itong mapaamin sa pagtataksil nito na hindi pa rin pala natapos sa aksidente 4 years ago. Nathalie reasoned na bina-blackmail ito ng kataypan nito kaya hindi ito makawala. Pero siya lang naman daw talaga ang mahal nito. Marahil ay totoo iyon. But Joaquin already made up his mind. Besides, 4 na taon ang lumipas. Nathalie had so many chances to tell him. Bakit hindi nito sinabi? Hindi ba niya ito maipagtatanggol kung sakali? Isa lang ang naintindihan niya, if Nathalie really loved him, hindi dapat ito nagpapasok ng ibang lalaki sa buhay nito. But she did, so maybe he wasn't enough. Ang masakit sa kanya, he was almost willing to forget his feelings for Natalia just to make Nathalie happy. Iyon pala'y habang iniisip nila ito ni Natalia, niloloko na pala sila nito. Walang kapatawaran iyon. Lalo na't hindi ito humingi ng sorry. Instead Nathalie blamed Natalia again. At pagod na siyang intindihin ito. How's Nathalie? Paglingon niya ay nakita niya si Natalia na sumunod pala sa ospital. Is she alright? Worried nitong dagdag. His heart melted. Paano nito nagagawang mag-alala ng ganun sa kapatid nitong hindi naman ito pinapahalagahan? Joaquin, okay lang siya, di ba? She's fine. Hindi niya napigilan ang sarili niya. Nilapitan niya ang dalaga at ikinulong ito sa isang mahigpit na yakap. Don't worry. Joaquin was surprised at how right it felt to have Natalia in his arms. Maayos naman lahat ang resulta ng tests kay Nathalie. At dahil doon ay narelieved si Natalia. Kung nagkataong nakritikal na naman ito ay baka hindi na niya kayanin ang sundot ng konsensya niya. Iyon ay kahit pa ilang beses na sabihin ni Joaquin na wala siyang kasalanan. Umaga na sila nakaalis ng ospital. Dumating kasi sina Barbara at Belinda. Siyempre mapapalampas ba ng kanilang ina ang nangyari sa paborito nitong anak? Barbara blamed her, pinagmumura siya nito kahit pa nakaharap si Joaquin. Ipinagtanggol siya ng binata kahit hindi niya hiningi. Inako nito ang responsibilidad sa nangyari kay Nathalie. Joaquin admitted that he broke up with Nathalie earlier that night. Nag-apologize ito kay Barbara at humingi ng tawad na hindi na nito kayang mahalin ang kakambal niya. Pagkatapos noon ay walang paabong hinawakan siya sa kamay at sabay nilang nilisan ang ospital. May ibang lalaki sa buhay ni Nathalie, sa wakas ay sabi ni Joaquin nang makarating sila sa bahay. Matagal na niya akong niloloko, he added when she looked at him in surprise. Are you sure? Hindi siya makapaniwala, niloloko ito ni Nathalie. Samantalang papatay ang kapatid niya para sa pagmamahal nito kay Joaquin. Imposible ata iyon, baka naman nagkakamali ka lang. Aunt Belinda told me,
At inamin din ni Natalie sa akin. She's been seeing the guy since before the accident. In fact, they were together in the crash. Joaquin went to his minibar, took a glass and poured himself one of his wine collections. Inalok siya nito but she refused. She watched him as he emptied his glass. Hindi niya malaman ang sasabihin. Kung totoo iyon ay bakit hindi sinabi ni Belinda sa kanya. Ang sabi nito noon ay lasing lang si Natalie kaya ito na aksidente. Auntie didn't tell you on purpose so don't wonder why you do not know. She was afraid you will not consent to pretend as Natalie. He glanced at her, para namang nanikip ang dibdib niya. Ano pa ang mga hindi sinabi sa kanya? I don't know what to say. Joaquin, this must be hard for you. I know that you love Natalie. No, umiling ang binata. She just gave me a valid reason to end our relationship. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya sa binata. Seryoso ba to? Pero bakit? She would have wanted to hear his explanation to know if Natalie was right. Na may kinalaman siya sa desisyon ni Joaquin. Pero mukhang wala naman. Maling akala marahil ni Natalie. Naghanap lang ng masisisi ang kapatid niya. At siya naman ay umasa ng kaunti na dapat ay di niya ginawa. Hindi na kumibo si Joaquin so Natalia took it as dismissal on his part. Baka ayaw nitong pag-usapan. Baka masakit pa rito ang break-up nito sa long-time girlfriend nito. Magkaharap na lang din sila. Natalia decided na samantalahin na rin ang pagkakataon para kausapin ito tungkol sa paglipat nila ni Jayden. Tutal at kagabi pa talaga niya ito hinihintay. Joaquin, umpisa niya while climbing on a stool. Parang kailangan niyang nakaupo siya para hindi siya mawalan ng lakas ng loob. Napalunok siya nang tignan siya ng binata. I just want you to know that Mama Sylvia and I already agreed na lilipat na kami ni Jayden. Hindi kasi. What? Bulalas ni Joaquin. Napaigtad naman siya't muntik pang mahulog sa upuan. Si Mama naman ang pumili ng lugar kaya siguradong safe at kandautol niyang paliwanag. No one's leaving this house without my permission, Natalia. Mariing wika ng binata. Yeah, of course. Mabilis niyang sagot. Kaya nga sabi ko kay Mama sasabihin ko muna sa'yo. Kung ayaw mo rito sa bahay dahil si Natalie ang kasama kong nagpagawa nito, then we will look for another one, nakatiimbagang nitong dagdag. Hindi ganun Joaquin. This house is beautiful and I wouldn't mind living here. Pero kasi, paano ba niya sasabihin kay Joaquin na hindi tamang andun sila ni Jayden dahil hindi naman sila kasal nito? That it is not proper na magkasama sila sa iisang bubong. Kasi hindi kayo kasal. Sang-ayon niya bago niya na-realize na may ibang tumapos sa hindi niya masabi-sabi at heto't sinang-ayunan pa niya. I mean, no, mabilis niyang bawi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kasi hindi kayo kasal, Joaquin, ulit ni Sylvia na sumingit sa usapan nila. Hindi nila alam na andun pala ito. Ma, what are you doing here? Tanong ni Joaquin na hindi pinansin ang sinabi ng ina. Sinasamahan ko ang apo ko. Hibat balikat ng babae. Yaya Susan went on a day off. I'm sorry, Mama. Ako na po ang bahala kay Jayden, hindyang paumanhin niya. It's fine, Natalia, bumaling ito sa anak pagkatapos. Joaquin, I'm telling you to let Natalia and Jayden go. If you want them to live with you, do the right thing. Ma, nag-uusap kami ni Natalia about it. Halatang hindi natutuwa ang binata sa panghihimasok ng ina nito. I appreciate the suggestion but I can very well decide on my own. Okay, fine. Sa halip na Menas o Mayrita man lang ay ngumiti pa si Sylvia. Tinapik nito sa braso ang anak pagkatapos. Make sure to make the right decision. I want nothing but to see my only son happy. Thanks, Ma. I'll go prepare my grandson a breakfast, sabi nito bago sila tuluyang iniwanan. We can make an arrangement kung ayaw mong mawalay si Jayden sa iyo, ani Natalia nang mapagsolo ulit sila ni Joaquin. Just don't ask for a full custody. Bahagyang nakikiusap ang tinig niya sa huling sinabi. My offer still stands, Natalia. Muli itong nagsali ng inumin at inisang lagukan niyo na worry by inihahanda nito ang sarili nito sa magiging sagot niya. We can't get married for custody, Joaquin. You know that. Matamlay siyang ngumiti sa binata.
Ibinaba ni Joaquin ang kopitang hawak nito sa bar counter. Ipinatong ang dalawang braso nito doon, pinagsalikop ang mga kamay habang tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Tumitig ito sa estant ng mga mamahaling alak but he wasn't really looking at anything in particular. Perhaps we should talk some other time, Joaquin. Tumayo na siya at tuluyang umalis para tingnan ang kanilang anak. Wala pa sa tamang kondisyon si Joaquin para pag-usapan nila ang tungkol sa kanila. He might still be nursing a broken heart. Naaawa siya rito dahil lagi na lang nila itong niloloko. Joaquin is a good person. Too trusting in fact. Hindi nito deserve iyon. Tulog pa si Jaden nang sumilip siya sa silid nito. Kaya naman dumiretso muna siya sa silid niya para maligo at magbihis. Galing sila sa ospital at baka may naiuwi siyang bakterya na makakasama sa anak niya. She was done with her bath at bihis na rin nang katukin siya ni Joaquin. At ubiliman ay pinagbuksan niya ito. Natalia, nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin. Don't go. Joaquin, sambit niyang bahagyang nalanghap ang amoy alkohol nitong hininga. Huwag kayong umalis ni Jaden. Please, he pleaded. Joaquin, you're drunk. Malumanay niyang saad, hindi pa naman kami aalis ni Jaden. Ang mabuti pa magpahinga ka muna, sinubukan niyang kumawala sa yakap nito pero mas lalo lang humigpit iyon na para bang nasa isang kumunoy siya at bawat paggalaw ay lalo lamang magpapalubog sa kanya. Tell me what would change your mind, pakiusap ng binata. I cannot let you go the third time, Natalia. Let's talk when you're sober, Joaquin. Sagot niya kahit pakiramdam niya'y napakadaling hinging mahalin siya nito sa mga pagkakataong iyon. Pero lasing ito. I'm not drunk, Natalia, frustrated na giit nito, but releasing her in the process. You are. Please, let's talk after you get some rest. Nagpatiuna na siya palabas ng silid niya. Akala niya titigil na ito. But his next words caught her off guard. What if I tell you that I love you? May bahid ng desperasyong tanong nito bago siya tuluyang makalabas. Ano raw? For a moment there, Natalia thought her world stopped spinning. Would it be enough to make you stay? Patuloy ni Joaquin. What? Mahina niyang honest. Alam kong independent kang babae. You probably do not need any man in your life. Alam ko ring kayang-kaya mong maging ina at ama kay Jaden ng sabay and I'm sure you'll do a good job. But sometimes I wish you're not so strong. Para kailanganin mo naman ako. Sa pagkakaistatwa niya, naramdaman niya ang paglapit ni Joaquin sa likuran niya. Kasi ang hirap mong abutin. Kasi kayang-kaya mo. Kasi alam kong hindi mo ako kailangan. Pero ako, hinawakan siya nito sa magkabilang braso bago dahan-dahan siyang iniharap dito, hindi ko kayang mawala ka ulit. 4 years is enough. Please don't leave me again. Joaquin took her already trembling hands. I love you, Natalia. Natalia was too surprised for words. Na-realize na lang niyang hilom sa luha ang kanyang mga mata dahil hindi na niya ito gaanong makita. Totoo ba? Nangyayari ba talagang sinabi ni Joaquin na mahal siya nito? What about Natalie? We're over. Besides, everything between me and Natalie already changed since you happened, he answered looking straight into her eyes. His bluish-gray orbs penetrating the very depths of her soul like searching her for the same feelings. I understand now why my heart failed to recognize that you weren't Natalie the first time I saw you at the hospital. Without leaving her eyes, idinikit nito ang kamay niya sa tapat ng puso nito. My heart knew it first that it already found its reason to beat forever. Joaquin, sambit niya sa pangalan nito, hindi pa rin siya makapaniwala. When you supposedly die with our child, I was lost. I found my life hanging in darkness, not knowing how and where to start with my life again. I have the real Natalie but my heart and my soul still long for the dead impostor. Umangat ang isang kamay nito sa mukha niya while she remained unable to say anything. Mga luha lang niya ang patunay kung gaano siya kaapektado sa pagtatapat ni Joaquin. I was blaming myself every day, Natalia. Para rin akong namatay at laging nagi-guilty dahil hindi ko magawang ibigay ulit kay Natalie ang buong puso ko. But just as when I finally decided to move on with Natalie, I saw you again. You were alive and you have our child. I didn't know how to feel.
I realized that you just loved deceiving me over and over again and I couldn't do anything about it. So hating you was the safest reaction I came up with. But, I already know that I am rejoicing inside. You and Jaden brought back the life in me. And I am not letting you go again, Jill. I'm tired chasing you. I want you to stay with me forever. He dried her tears. I love you, Natalia. Please say you feel the same way too. Natalia tiptoed and pressed her lips to his. Let her action tell him that she loves him too. Saglit lang ang pagkapatda ni Joaquin sa ginawa niyang pagpapatahimik dito sa pamamagitan ng halik. In few seconds, ito na ang nagpalalim yon. Natalia was happy and her heart was about to burst with so much love for the man who just declared his love for her. Wait, she broke the kiss at bahagya itong itinulak. Ngumiti siya sa pagsimangot ni Joaquin. I just want to tell you that Natalia's smile turned to horror when a loud explosion shook the whole house. Pakiramdam niya'y nabingi siya sa sabay-sabay na pagkabasag ng mga salaming dingding at bintana. She almost saw the broken pieces shattering in slow motion and flying into different directions. Debris started falling off in a matter of seconds as the house was set aflame. Smoke was rising, making it difficult for them to breathe. Natalia, Joaquin protectively led her out of the room to an already smoke-filled hallway. Mas lalo siyang nahintakutan. What exactly was happening? Joaquin, she cried in fear. Si Jaden, let's find Jaden. Nanginginig na sigaw niya at kusa siyang dinala ng mga paa niya sa direksyon ng kwarto ng kanilang anak. Get out of the house, Jill. Ako na ang maghahanap kay Jaden. Mariing pigil ni Joaquin na alam niyang nagpapakatatag lang din. No, I'm going to find my baby. Giit niyang umuubo na sa nalalanghap na usok. Downstairs or was it outside, naririnig nila ang pagtawag ni Sylvia. They hoped she was well. But they couldn't get out of the house without Jaden. Jaden, Joaquin and Natalia called in unison. Jaden. Halos maduraj ang puso nila nang makita ang batang dagwang nakahandusay sa sahig ng silid nito. Wala itong malay. Jaden. Natalia cried as she fell on her knees and scooped her child in her arms. No. Anak, she shouted. We have to get out of here now. Come on, Natalia, let's go. Kinuha ni Joaquin ang bata and navigate their way out of the burning house. Napakabilis ng pangyayari. One moment Natalia was very happy, the very next, everything exploded right before her eyes, literally. Her life, Joaquin's and Jaden's were at an imminent danger of not making it out of the house in time. Another explosion threw the three of them on the floor. Kapag hindi unang araw ng Nobyembre, nakakabingi ang katahimikan sa mga libingan. Mangilan-ngilan lang kasi ang mga bumibisita sa mga puntod ng mga mahal nila sa buhay kapag ordinaryong araw. Tulad ng araw na iyon, mula sa entrada ng libingan ay nilakad lang ni Natalia ang patungo sa puntod na pakay. Napakatahimik ng lugar pero hindi naman nakakatakot dahil mataas ang sikat ng araw. Habang naglalakad ang dalaga ay binabalikan niya sa alaala ang mga pangyayari sa buhay niya. She failed so many times in her life. Nagtanim siya ng galit, umani siya ng sakit. Ilang beses siyang nagkamali, hindi nga niya mabilang. Pero noong nagkaroon naman siya ng pagkakataong bumawi, hindi naman niya sinayang ang pagkakataon. Humingi siya ng tawad at nagpatawad. Nagsakripisyo siya at nagparaya, even if it would hurt her. But the Lord's been gracious to her. Ibinigay nito sa kanya ang mga taong mahal niya. Until the bombing happened. Huminto si Natalia sa isang muslio, pumasok doon at inilagay ang basket ng bulaklak sa ibabaw ng marmol na puntod. It's been a long time, Papa. Tears welled her eyes habang dinadama ng kanyang palad ang pangalan ng amang nakaukit sa lapida. After her mother disowned her when she was 7, hindi na siya nakabalik sa puntod ng kanyang ama. Forgive me, life's been tough and I struggled so much. I may have failed to visit you but I never forgot you, Papa. Before there was Joaquin Montecarlo and even Jaden, ang ama niya lang ang tanging lalaking nagmahal sa kanya ng totoo. He wasn't only her father, he was her friend, her protector, her hero. The man who sacrificed his life just so she would live hers.
Andaming nangyari. Pakiramdam ko hindi ko na kaya. She cried. I already lost a child once, I couldn't lose another. Jayden, your grandson is still in a critical condition. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong marami akong naging pagkakamali sa buhay ko, but is it fair to punish me like this? Walang kasalanan ang anak ko. Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Ang sakit-sakit ng nararamdaman niya at parang anytime ay magko-collapse na siya. Please lend me some of your strength, Papa. Several days after the bombing, Jayden is still on a medically induced coma. Nagkaroon ito ng brain injury in which details were vague to Natalia. Ang alam lang niya ay nasa peligro ang kanyang anak and her heart couldn't take it if her son won't survive. Suspects were arrested after 2 days at umamin itong inutusan ito ng lover ni Nathalie. Paghihiganti umano iyon sa kalungkutang ibinigay nila sa kapatid niya. Nathalie denied any participation in the bombing. Sa katunayan ay umiiyak itong humingi ng tawad kay Joaquin dahil hindi raw nito kailanman ipag-uutos na mapahamak ang lalaking mahal nito. Pero kahit umiyak pa ito ng dugo, what's done is done. Hindi noon maibabalik ang masiglang katawan ng anak nila ni Joaquin. Ngunit gaano man kasakit, Joaquin and Natalia weren't gods to deny Nathalie the forgiveness that she asked. Pero hindi ibig sabihin na okay na sila. There are wounds that take more time to heal. At ang nangyaring pagsabog ay mas malalim ang iniwang sugat sa mga puso nila kaysa sa mga pisikal na sugat na tinamo nila. Sylvia sustained minor injuries dahil nagkataong lumabas ito sa likod bahay para magtapon ng basura. Natalia and Joaquin recovered few days after the incident. But the latter will undergo a therapy dahil naipit ang isang paa nito habang pinuprotektahan sila ni Jayden noon. Si Jayden na lang ang hindi pa sigurado ang kalagayan dahil malapit sa silid nito ang naunang pagsabog. At napakasakit sa isang magulang na makitang nahihirapan ang kanyang anak. I don't know what to do anymore, she cried and cried until she was tired. Natalia stayed for another hour bago siya nagpasyang umalis. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang maging matatag para kay Jayden. Jayden is a strong kid. He's a fighter, wika ni Joaquin habang nakatunghay sila sa kanilang anak. Mana sa mommy walang doubt ang makakaya niyang lampasan ito. Nakakast pa rin ang isang paa ni Joaquin pero nakakatayo ito sa pamamagitan ng dalawang saklay. Sana ako na lang, Anya. Panipi tuldok. Don't say that. If it's you, Jayden's heart would be devastated as well. Kinuha nito ang mga kamay niya. Be strong for Jayden, my love. He needs you to be strong and never give up on him. I will never give him up, Joaquin. Yes, Jill, we won't give him up. He smiled at her. We'll get through this together. Hilam ng luha ang mga matang tumango siya. What will I do without you? Yamakap siya sa binatang nagsisilbi niyang lakas. Nakalimutan mo na bang malakas ka? Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko, Natalia. At alam kong yuyuko ang mga pagsubok sa iyo. Including this one. Keep smiling ha, these too, will pass. He kissed her hair. I love you, Natalia. I love you too, Joaquin Montecarlo. 18 months later, dressed in white, adorned with a crown of fresh flowers, a bouquet in her hand, a beautiful setting sun, the calm sea and the sand beneath her feet. This is the day. Natalia was nervous as she walked down the sandy aisle. She had never made such a very huge decision in her life. Pero batid din niyang ang pagtayo niya sa lugar na iyon ang isa sa mga pinakatamang desisyong ginawa niya sa buhay niya. Joaquin is her first and last love. The man that the Lord have graciously given to her. Hindi niya ito deserve kung tutuusin. She deceived him twice but he still chose to love her. Hindi pa babiyayang maituturing iyon. That after everything, she was rewarded with a good man. Needless for a praise, her groom looked as handsome as ever. But her favorite was that look in his eyes that tells her she was his everything, the love of his life. And on this blessed day, Natalia will vow to love Joaquin Montecarlo for all eternity. Joaquin waited patiently as he stood at the end of the aisle. He wasn't much of an emotional person, but watching his bride walk down the aisle has got him teary-eyed.
He was so blessed to be the man to love Natalia. It was an honor, a great privilege to be the person who will take care of her and grow old with her. He promised to make her happy all the days of their life together. Bago umabot sa kanya si Natalia ay huminto ito sa tapat ng kanilang 4-year-old son. Their little heartthrob is making heads turn. And he was a proud father. At alam niyang ganun din si Natalia, isang proud na ina ang maganda niyang soon-to-be ex-fiancé. Hindi madali ang pinagdaanan nilang trahedya, but their little boy was a fighter. After undergoing several months of therapy, Jayden returned to the lovely kid he was once. At ngayon nga, handa na itong samahan sila sa panibagong yugto ng buhay nila. Ang maging isang buong pamilya silang tatlo. Natalia kissed Jayden who kissed her back. Gusto niyang makisali sa mag-ina niya pero nag-flying kiss lang ang mga ito sa kanya. Joaquin pretended to catch the kiss and put it atop his chest. The two smiled at him at pakiramdam niya sasabog ang puso niya sa kasiyahan at pagmamahal. Nang magpatuloy sa paglapit sa kanya si Natalia, sinalubong na niya ito. "I'm already dying to make you Mrs. Monte Carlo, my love," he whispered. Natalia giggled and took his hand. Moments later, on an intimate beach wedding ceremony, in front of their few carefully chosen guests, Natalia and Joaquin exchanged their marriage vows. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina Natalia at Joaquin. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kababayan.